Ayun mga tol, welcome back na naman sa ating YouTube channel mga tol. And for today's video mga tol, medyo maganda ang ating topic natin ngayon. May isa tayong tropa na nagchat-chat sa ating page na nag-follow up na dun, tungkol dun sa kanyang tanong about sa kung paano daw magpares ng off si Bernie. Matagal-tagal niya na itong tinatanong sa akin at nag-follow up siya nung nakarang araw kung pwede ko daw gawan ng content dito sa YouTube channel natin yung tanong niya. At ito, pagbibigyan natin siya mga tol, kaya tara mga tol at samahan nyo ako. Pero bago tayo mag-umpisa mga tol, syempre sina-shoutout natin ang walang sawa pa rin nandyan sa atin mula umpisa hanggang ngayon. Maraming salamat mga tol. Ramdam ko mga tol na solid talaga kayo. Kaya bago pa lang, huwag nyong kalilimutang mag-share, like, and subscribe sa ating YouTube channel para lalo tayong dumami mga tol. Ayun. Mamaya mga tol, may nakahanda na pala akong pagpaparisin mga tol na breeder natin. At ipapaliwanag muna natin paano tayo magpares ng cough natin para maglabas sila ng magandang inakay. Ayun mga tol. Ayun mga tol, mag-uumpisa na tayo sa ating topic mga tol. Content natin ngayon ay paano magpares si Bernie Loaf ng kanyang alagang cough. Unang-una mga tol, kailangan natin ng breeder. Sa pagpili ng breeder mga tol, kailangan natin ng unang-una quality, no? Kung alam nyo naman yung history ng inyong alaga, tulad sa mga lacing o kaya yung mga bar, kung alam nyo naman na yung nilalabas ng inyong ibon mga quality, yun ang una-una nyong pipiliin syempre mga tol. Quality na ibon. Ano ba ang quality na mga ibon mga tol? Ano ang quality na breeder mga tol? Naglalabas ng maganda syempre. Clear and complete syempre mga tol. Unang-una yan sa kailangan mong pumili sa isang breeder, yung mga naglalabas talaga ng mga dekalidad na mga inakay. Tsaka nga pala mga tol, no, itong video na to mga tol, hindi ito parang nagsasabi na kailangan pagka nagpares ka kailangan quality na ang hahanapin mo. Yun yung parang ikukonsidera mo para syempre magandang ilabas. Pero hindi ko sinasabi na pagka ang isang breeder mo hindi clear o hindi complete, hindi maglalabas ng quality mga tol. Kasi sa pagbibreed ng cough, marami kang sinasaalang-alang mga tol. Minsan kasi pag mga incomplete, halimbawa na lang natin sa mga incomplete na mga cough, minsan nakukuha yan mga tol sa mga project Kumbaga, kumukuha ka o bumibili ka ng isang quality na ibon, tas ipapares mo dun sa gusto mo din pero incomplete na ibon para makuha niya yung quality na ipapares mong ibon sa kanya. Kaya minsan mga tol, makikita nyo yung mga quality na ibon hindi naglalabas ng magandang inakay. Bakit? Kasi minsan mga tol, nanggaling yan sa project mga tol. Minsan naman mga incomplete, tas hindi clear pero naglalabas sila ng quality. Kasi nanggaling din sila sa quality. Kaya minsan, yung pinasang genes ng kanilang tatay, pinapasa sa kanilang magiging anak. Kaya ang lagi kong sinasabi mga tol pag sa mga nagtatanong sa akin, kailangan alam nyo ang history ng bawat ibon nyo. Hindi yung halimbawa sa mga nag-uumpisa, yan lagi ang sinasabi ko sa kanila na pagka mag-uumpisa sila, huwag silang mahihiyang magtanong mga tol tungkol sa history ng kanilang alaga. Sa mga breeder naman, sa mga nauna, sabihin nyo naman ng tapat para syempre maganda ang umpisa ng mga newbie. Hindi yung
makabenta lang. Maraming ganon mga tol, makabenta lang. Sinasabi nila na ganito ang anak, ganito. Tapos pag nasa kanila na, nasa newbie na o nasa mga bumili sa kanila, iba ang sinasabi ng breeder sa nilabas na ibinenta nila. Yun ang pinaka magandang connection mga tol sa nagbebenta at saka bumibili, na kailangan tapat kayo sa isa't isa mga tol. Minsan kasi may mga nasubukan ko na yun mga tol, no? May bumili sa akin na isang newbie, hindi ko alam kung newbie mga tol, tapos bumalik siya sa akin, sinabi ko lahat ng history ng ibon bago ko ibigay. Syempre binigay ko sa kanya yung pinakamaterialis na pwede kong ibigay sa kanya. Tapos bumalik siya sa akin after 5 months, 4 to 5 months, sabi niya ganito ang nilalabas ng ibon. Sa bagay na yon mga tol, medyo hindi sang-ayon o hindi, parang tutol ako sa sinasabi niya na ganito. Dahil alam ko ang history ng ibon ko mga tol. Yun yung pinaka kasi mga tol, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kailangan bawat salang nyo alam nyo history ng ibon nyo para hindi maligaw kayo syempre at yung mga bibili sa inyo. Yun ang pinaka maganda, yung history. Susulat mo yung history. Kasi nung nagbalik siya sa akin, pinapakita niya sa akin ang naging anak ng kanyang nabili sa akin. At sa black lace mga tol, hindi maglalabas ng blue wet sa akin ang black lace dahil purong-puro ang black lace ko. Unang-una, bago ko nakuha yung mga black lace na gusto kong mga lacing mga tol, hindi ko hinaluan ng ibang kulay yan mga tol, no? Kung may mga naglalabas sa akin ng black lace, ng blue lace, mga ganon, hindi ko in-out yan mga tol dahil sarili kong pangalan din, sarili naming pangalan namin ni Mrs. ang masisira. Yun yung pinaka inano na namin dito sa loft, na hindi baling kami yung labasan ng kung ano-anong mismark, incomplete na mga ibon. Wag lang doon sa mga kumuha sa amin. Kaya hanggat maaari, ginagawa namin, pinupuro namin ang linyada ng isang ibon bago kami magbenta o mag-out, dahil doon sa maintenance ng loft natin. Alam naman natin yung loft namin medyo masakit talaga pagdating sa mga patok at maintenance, tulad ng mga vitamins at iba pang mga pangangailangan ng ibon dahil sa madami ang ating alaga. Ayun mga tol, yung sinasabi ko. Sinabi ko sa kanya na baka kulang lang sa kondisyon, gano'n, ikinonsider ko rin yon para syempre matutukan din niya ang kondisyon ng ibon. Pero nagbreed uli siya, ganun daw uli ang lumabas. Sabi ko sa kanya ibalik na lang yung ibon mga tol para mapalitan ng bago. Ayaw naman niyang ibalik. Ang iniisip ko, ba't ayaw mong ibalik, pangit ang inilalabas. Tapos may isang tropa, may isang kaibigan ako na nagchat sa akin na nagbebenta siya ng ibon na galing daw sa akin. Yun ang pagkakamali niya mga tol, no? Marami tayong kaibigan, kaya pagka sinabi nyong Bernie Loft line, syempre yung mga kaibigan natin irerekta sa atin kung totoong nakakuha kayo. Totoo naman na nakakuha siya, at yung binibenta niya sa tropa quality. Tapos saan nagmula? Doon daw sa binili sa akin. Yun ang pagkakamali mo tol, dahil di mo sinabi sa akin na maganda pala ang nilalabas. Ang pinapakita mo sa akin yung nilabas ng nabili mo sa iba. Ayun ang medyo mali, di ba mga tol? Sabi ko nga sa inyo mga tol, marami tayong kaibigan kaya pagka nagchat-chat kayo sa iba at nagbibenta kayo sa iba, syempre kilala nila ako, magtatanong sila sa akin kung totoong galing sa akin yung ibon. Ayun mga tol. Balik tayo doon sa sa
pagpili ng breeder mga tol, doon sa ating topic na paano magpare si Bernie ng breeder niyang cough. Pangalawa, yung kondisyon mga tol, no? 'Di ba, pumili ka na ng breeder, tapos i-consider mo quality. Pangalawa, kondisyon mga tol. Bago ka magsalang ng breeder mo, hindi lang to sa cough, hindi lahat to sa sa pangkalatan, sa ibon man o sa lahat ng hayop na ibinibreed. Kailangan magandang kondisyon bago mo i-breed para maganda rin ang makuha mo. Magbibreed ka ba ng lantutay na mga ibon? Syempre, anong ine-expect mo dun sa walang vitamins, sa lantutay na alaga? Di lantutay na inakay, 'di ba mga tol? Tama ba ako mga tol? Kaya kailangan bago ka magsalang, i-consider mo 'yan. Isa sa i-consider mo 'yan yung kondisyon. Makikita nyo naman sa karamihan sa YouTube na sa mga lumalabas na sa YouTube na bago nila isalang kanilang mga alaga, lalo sa racing, hindi pwede yung okay na yan. Hindi pwede yun mga tol. Dahil pag nagsalang ka, kailangan ibigay mo yung best mo para ibigay rin ng ibon ang best niya na makapagpalabas ng gusto mong ibon. Ayun ang sinasabi ko sa kondisyon. Paano magkondisyon? Meron na tayong mga naging content dyan paano tayo magkondisyon ng ibon mga tol. Kaya sa mga bago, puntahan lang ang ating mga nakaraang mga vlog. Marami na tayong naging dyan marami na tayong naging content dyan about sa mga pagkukondisyon. Kaya puntahan nyo na lang mga tol at makikita nyo naman doon. Okay? Pangatlong i-consider mo sa breeder, nasa tamang edad. Ayun. Hindi porket kondisyon sa salang. Hindi tol. Sa cough mga tol, sa racing medyo o kaya sa rear, lalo sa rear dati, naalala ko may mga 4 months to 5 months sinasalang na yung alaga nila dahil nagma-mass production sila. Inahabol nila yung kita mga tol, balik ng alaga nila sa bulsa. Pero mali yun mga tol, no? Ang tamang pagsalang ng ibon lalo sa cough based sa sa experience ko mga tol. Sa kak, pwede na siguro ang 1 taon mga tol. Lalo pag yung pinaka best mga tol, yung nakatambay lang sila diyan, hindi ka nag-aapura, hindi mo hinabol ang sa mga show, 'di ba? Pinaka best sa kak is 1 year old mga tol. Sa hen naman mga siguro sabihin nating yung iba 1 taon, pwede na rin mga tol ang 1 taon, pero sa akin 1 kalahating taon bago natin isalang ang inahing cough. Bakit mga tol? Sa inahing cough kasi sila ang magpuproduce ng egg. Sila ang kasi papatong lang yan parang maglalabas lang sila ng kanilang mga nutrients, mga vitamins pagka magsusubo na lang sila Ang hen kasi lahat andun Unang-una sa pangingitlog, kailangan nila ng calcium. Pag nangitlog sila, prone sila sa mga sakit, syempre. Tulad ng mga pagkalumpo. Kaya kailangan nasa kondisyon muna ang ibon mo, tapos nasa tamang taon, nasa tamang edad, para hindi agad malaspag ang inahing cough at syempre yung kak. Ayun mga tol, kailangan consider mo lahat yan bago ka magsalang ng cough. Kung medyo konti lang ang listahan mo at medyo konti lang ang alaga mo at medyo tinatamad ka, pwede naman dahil mamememorize mo naman yan. Kailan lumabas yung ibon, hanggang ilang buwan na siya. Pero sa katulad natin, naglilista tayo dahil sa dami ng
ibinibreed natin, minsan nakakalimot na tayo eh. Hindi na tulad ng dati na okay, kilala ko to, pinapangalanan ko lang kasi habang bata pa siya. Ito, alam mo, sinaboraot. Alam ko ang buwan ng kanilang kapanganakan o ilang taon na sila. Dahil konti pa lang ang alaga mo, pero ngayon hindi na pwede mga tol dahil sa dami ng mga ginagawa natin, tapos sa dami rin ng ibon natin, makakalimutan natin yan mga tol. Hindi yung bumarako lang, umupo lang yung hen, pwede nang isa lang, hindi ganun mga tol. Kaya ayun, sa listahan nyo, kailangan nyong i-consider ang kanilang tamang edad bago isa lang. Yun. At ang panghuli mga tol, sa pagkuha ng breeder bago isa lang, yung gusto mong palabasin mga tol na kulay ng gusto mong inakay. Limbawa, gusto mong inakay pala mga medium lace. Pinares mo yung mga heavy lace. Makakagawa ka ba ng medium lace o yung mga fine lace kung ang sinalang mong breeder mga heavy lace? Di ba hindi mga tol? Syempre pipili ka ng gusto mong kulay o gusto mong palabasin na inakay. Kung mga bluet, syempre ang isasalang mo mga tol bluet. Tsaka wag ka nang maghalo-halo kung hindi ka naman nagpa-project. Kung ano yung target mong kulay, yun din ang pagpaparisin mo. Para alam mo sa sarili mo pag may bumili sa'yo sa inakay na yon, kung ano yung mga, yung sinasabi ko kanina, yung history. Alam mo ang magiging history ng i-out mo o kaya sa mga nagtatanong sa'yo. Ayun mga tol, natapos na yung breeder at yung mga kinukonsider muna sa pagkuha ng breeder o pagpili ng breeder. Punta na tayo sa pangalawa. At ang pangalawa ay alam mo ang linyada ng ibon. Ayun. Napakagandang nito mga tol, no? Isa sa mga magandang kailangan mong gawin bago ka mag-breed, yung alam mo ang linyada ng ibon. Ano ba ang ibig sabihin ko nun? Kung ano ba ang ibig sabihin ko sa alam mo dapat ang linyada ng ibon mo? Yung iba kasi mga tol, nagpapares sila ng nestmate to nestmate. Hindi naman mga tol, hindi naman masama ang magpares ng nestmate to nestmate. Hindi naman masama ang magpares ng mag-ina o mag-ama, 'di ba mga tol? Pero ang ano ko dito mga tol, yung nestmate to nestmate kasi, yung pure yung puro talagang nestmate, minsan kasi naglalabas sila ng sabihin nating abnormality na abnormal na inakay. Minsan hindi magandang, medyo masyadong malapot na dugo para sa akin mga tol. Para sa akin lang naman yun. Minsan mahina ang YB, minsan incomplete, mismark, marami. Minsan dikit ang paa. Sa racing tinatawag yon mga tol, lock breed, kung nestmate to nestmate. Yung iba, sinasabi ng iba na pangit pagparisin daw ang mag-ina. Mas mabuti daw magpares ang mag-ama kaysa mag-ina. Hindi ko pa naman na yon sa racing. Pero sa COF, nagpapares tayo ng mag-ina tsaka mag-ama. Ang may napansin lang din ako sa mag-ina mga tol, medyo may abnormality nga na lumalabas. Kaya ayun, ito lang ang sinasabi ko lang mga to, based sa experience sa pag-breed natin sa Berniloff. Hindi ko sinasabi na tama ang mga sinasabi ng iba. Ito based on experience lang natin. Ayun, punta na tayo sa pangatlo mga tol. Magaling mag-alaga ng inakay. Ayun. Bago tayo pumili, syempre mga tol, kailangan din nating i-consider yan, yung magaling mag-alaga ng inakay. Minsan kasi mga tol, sa pananabik natin, pares lang tayo ng pares. Minsan din na natin napapansin yung
mga ganitong kaliit na bagay. Para sa atin maliit na bagay yung ganito eh. Diba, sa dami ng isinasalang natin, hindi natin na-observe mga tol sino yung magaling nating magsubo. Lalo pagka maganda naman ang ipinuproduce na inakay. Lalo pag sa mga inakay pa lang na mga day old na mga inakay. Ito ang dapat yung tutukan mga tol. Pagka day old na mga inakay, titignan nyo lagi kung sino yung mga nagsusubo, isusulat nyo. Tapos para makita nyo, ma-review nyo, susunod na mga salangan, sino yung mga magagaling na magsubo sa inyo. Dahil minsan, pag may isang magulang na hindi nagsusubo, mga tol, marami ang ganyan, maraming namamatayan ng ganyan. Kaya minsan yung iba nagtataka bakit nakakapagpabuhay tayo ng cough na masisigla, malulusog sa sariling magulang. Iba kasi mga tol, mga galing sa sitter. Pero mamaya natin pag-usapan yung about sa sitter susunod dito mga tol. Ayun, kailangan observe mo. Hindi lang nakapili ka, ayos na mga tol. No? Halimbawa, magaling magsubo yung isa, pares mo yung magaling magsubo. Wala kang aalalahanin. Minsan, gano'n naman ang ginagawa ko mga tol. Yung mga hindi nagsusubo, pinapares ko naman sa mga magagaling magsubo. Bakit mga tol? Minsan natuturuan yan mga tol eh. May mga ilang breeder na ako na hindi magaling magsubo. Pinares ko doon sa magaling magsubo. Pero nakaabang kayo mga tol na alagaan ang kanilang inakay. Dahil alam nyo na hindi magaling yung isa, kailangan nakaantabi na kayo para hindi mabansot ang inyong alaga. Ayun mga tol. Susunod, yung sinasabi ko na sitter mga tol. Kung halimbawang marami naman kayong budget, marami naman kayong mga ibon na pwedeng gawing sitter sa mga cough natin, i-sitter natin mga tol para hindi masayang ang kanilang itlog. Minsan kasi mga tol, nung una gumagamit kami ng sitter dahil ayaw naming malaspag ang ibon namin, lalo mga cough. Kumuha talaga kami o nag-experiment kami ng sino yung mga magagaling magsubo. Tapos yun ang ginawa naming sitter sa cough. Kaya dati napakadali naming magparami dahil sabay-sabay 10 sitter ang ginagawa namin sa mga cough namin. 2 clutch, sabay hiwalay, tas yung 4 na itlog nilalagay namin sa sitter. Madaling magparami kung gano'n ang gagawin nyo. Hindi palaspag ang ibon nyo. Ayun, sa kaalagaan ng may sitter. Sa mga sa mga nagtatanong diyan about sa itong topic na tong sa sitter, may rin natin yan, may content tayo, kaya punta na lang kayo doon sa mga nakaraang vlog. Ayun, mapapanood nyo yun. Paano kami mag-sitter ni Shalene. Ayun, last natin. Ang last natin yung bago isa lang mga tol, kailangan munang pagtapatin sa isang cage. Minsan kasi mga tol, no, may mga baguhan, mga newbie. Kino-consider ko rin naman ang sarili ko mga tol as a newbie. Wala namang 'di ba? Hindi naihinto ang pagbi-breed natin o pag-aaral natin sa mga cough sa 'di ba, kung alam na natin lahat, hindi mga tol, marami pa tayong hindi alam. Kailangan makinig din tayo sa mga marami pang nauna sa atin mga tol. Ayun, pagtapatin muna natin ang breeder natin. Kung kilala nyo naman ang mga breeder nyo, halimbawa mga ginagamit nyo na talaga sila, pinagpapares nyo talaga sila, walang problema doon mga tol. Pero sa mga example, yung mga bagong breeder, huwag mong isasalang agad, huwag mong ilagay agad sa cage, pangbanggay na, hindi. Bigyan mo sila ng enough time mga tol na magkakilala muna. Hindi yung gusto mo na silang i-breed, yan, diretso na sila sa cage, hindi mga tol. Parang, minsan kasi may kakilala ako, diretso siya sa breed, pinasok niya kaagad sa isang cage, hindi niya na
siguro na-excite siya dahil nag-aalikan agad. Pagbalik niya, poknat na yung isang alaga niya mga tol, dahil hindi porket nagalikan na yung ibon lalo sa cough pares na, hindi, yung iba kasi biglang nag-aaway. Kaya maganda para safe ang ibon nyo, ilagay nyo sila sa cage, pagparisin nyo muna, pagtapatin nyo sila sa isang cage. Magkikilala naman yan Tsaka makikita mo na yan mga tol kung umuuna yung babae, tumutungo-tungo na. Ayun. Pwede mo nang tanggalin ng harang. Siguro ang pinaka max days, minimum 2 max days na kailangan tapatan, mga 1 linggo mga tol, para sabik na sabik sila sa isa't isa. Maganda pa ang ipoproduce na itlog mga tol. Ayun. Ganun nga. At syempre hindi tayo matatapos ng ganito lang, no mga tol. Papakita ko sa inyo kung paano ako magpares ng ibon. Pero unang-una sa lahat mga tol, itong pagpaparisin ko mga dati ko ng mga breeder yan. Mag-asawa na talaga sila. Kaya tara mga tol, ang haba ng vlog natin ngayon. Kaya tara't samahan nyo ako. Ayan mga tol, magpapares na tayo para syempre may idea ang mga kaibigan natin. Ayan. Una kong pinili syempre si Taiga mga tol. Ayan. Kita nyo ang hen na yan mga tol. Ayan. Ang nilalabas nito mga tol mga heavy lace. Pero pagka tinapat ko siya sa isang kakko, si batas, ang inilalabas nila isang lace na medium at isang lace na heavy. Kaya gustong gusto ko yung medium na nilalabas nila. Kaya sila uli ang pagpaparisin ko mga tol. Ayan. Si Taiga mga tol. Galing kay Chief Taiga mga tol. Sa taga Pangasinan. Shoutout sa PPFS family. Ayan. Yan ang hen ko na ipapares dun sa kak. Mamaya papakita ko yung kak mga tol. Yung sinasabi ko sa inyo, i-consider nyo ang tawag doon, condition. Nasa top condition siya mga tol. Almost 4 months siya na hindi nasalang. Kaya ayun, asawang-asawa na. Kamay mo, aasawain na niya. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga tol, na hindi pwede yung pagka nakita nyo na namamares kahit na low siyang na diretso pa din. Hindi pwede yun mga tol. Kawawa naman ang ibon natin. Punta naman tayo sa kak mga tol. Kita nyo stand mga tol. Ayos. Tayo sa kak kay Batas. Ayun, si Batas naman ang ating binibidyoan mga tol. Ayan. Unang tanong, nasa condition ba si Batas? Ayan, nasa kondisyon mga tol. Sumasagot, oo daw. Tignan natin ang ipot ni Batas. Siyempre, ayan. Alagang probiotic. Ayan. Ayun pala, kailangan nyo magbigay mga tol 2 times a week ng probiotic para sa kalusugan ng ibon natin. Kahit 3 times, 4 times, kung may vitamins, okay din mga tol. Pero maganda 2 times lang sa cough dahil nasa lang naman sila sa cage, hindi sila nalipad. Tapos gumamit din kayo ng apple cider para iwas kayo sa salmonella. Yan yung sinasabi ko lagi mga tol, para maganda ang kondisyon ng ibon. Ayan si Batas. Kondisyon check mga tol. Quality champion mga tol. Nag-ano na siya, nag-2 beses na siyang nanalo. Yan si Batas. Nung sinuko yan sa Pangasinan, Lugon. Hindi ko naman inaano na excuse yun mga tol, no. Maganda siya, ganyan talaga siya mamarako, talagang walang humpay. Talagang lugon lang sa leeg noon nung nilaban natin. Dahil
gusto natin may ano rin tayo, may support tayo sa PPFS kaya sinama natin siya. Sayang. Pero babawi yan sa mga susunod na show. Ayun, kunin na natin mga tol ang hen natin para makita nyo paano sila magpares mga tol. Hindi ko nalalagyan ng harang dahil sinabi ko kanina kung magkakilala naman sila, hindi na pwedeng mas magandang wala ng harang. Ayan, sabik naman na sila. Nilalagyan lang ng harang para hindi mabugbog yung hen nyo. Makapagkilala muna sila ng mabuti. At kung baguhan pa lang ang breeder nyo. Pero pagka magkakilala na sila, magpares na sila noon pa man, salpak nyo na agad. Basta kondisyon mga tol ha. Okay. Kunin na natin ang hen. Ayan, ayan ang hen oh. Oh. Ah! Diba? Ah! Ayan si Taiga mga tol. Papasok na sa kaharian ni Batas. Ay pa. Teka. Teka mga tol. At bubuksan na natin ang may wagang pintuan. At ipinasok. Ipinasok mga tol. Ayan na. Ang haba ng vlog natin mga tol. Dami kong oras ngayon. Yes, nag-chat sa akin si Tol Joel. Ayan na ang sinasabi mo. Ayan, paano magpares ng breeder ko si Bernie. Pinagbigyan na kita mga tol. Ayan. Dalawa sila eh. Kaso nalimutan ko pangalan ng isa. Kaya shoutout sa'yo. Ayan. At update ko kayo sa kalalabasan ng kanilang anak. Ayos. Hanggang dito na lang ang ating vlog mga tol. At lagi kong sinasabi sa inyo mga tol, mag-ingat kayo lagi saan man kayo naroon. At God bless.